So kaya po ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay simpleng-simple lang. Pero isa po sa pinaka mahirap gawin. Ang tanong po at ang ating pong sermon sa umaga pong ito, mensahe po ng Diyos, ang tanong, kilala mo ba talaga? Pwede mo pakibasa ng malakas, sabay-sabay, ready, go. Kilala. Ang text po natin sa 1 John chapter 2, verse 3. Sabi po diyan, pakibasa po ng sabay-sabay, ready, go. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod. Minsan pa po, sabi-sabi po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, hiniling namin, Lord, ang iyong pong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, O God. Dalayan po namin, Lord, kumilos ka po, Lord, sa iyong mga buhay. Binubuksan namin, Lord, ang iyong mga puso, Panginoon. Ikaw ang siyang malayang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Dalayan ko po, Panginoon, maramdaman namin, Lord, ang iyong pong salita, ang katotohanan ng iyong salita, Lord, ang makita namin po sa umaga pong ito, Lord. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating pong sermon proposition, nakalagay po dyan, hindi po sapat na alam lamang natin ang pangalan ng Diyos o ang mga kwento tungkol sa Kanya. Marami po yan. Sa Old and New Testament, marami pong kwento ang Diyos. Sabi po dyan, ang tunay na pagkilala ay nasusukat sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos. Pagkasabi po, mga utos. Ibig sabihin, marami. Ano po ba ang sinasabi ng Bible pag ang usapin po ay pagsunod? Alam niyo po, sabi po diyan, ang pagsunod ay mayroong malinaw na pagpipilian. Pwede mong gawin, pwedeng hindi mo gawin. Sabi po diyan, mayroong next po. Yan, ang Diyos ay nagbibigay ng utos at ang pagsunod ay aksyon ng desisyon. Hindi ng damdamin. Kahit hindi natin nararamdaman ang gusto natin, sa lahat ng oras, pipiliin natin ang sumunod. Tama po ba? Hindi po talaga lahat ay pabor sa atin. Hindi talaga lahat ay talagang gusto nating mangyari. Pero ang tanong, pinipili pa rin ba natin sumunod kahit hindi na pabor sa atin? Malinaw po, sabi po dyan, meron tayong pagpipilian. Sabi po dyan, ang Diyos ay hindi pilit na pinapasunod tayo. Nagbibigay siya ng utak at puso upang pumili. Ang kanyang utos ay malinaw at ang ating sagot ay desisyon kung susundin natin or hindi. Ibig sabihin pong mga kapatid, meron pong free will na ibinibigay ang Diyos sa atin. Kalayaang mamili. Walang pamimwersa o pamimilit. Meron pong free will na ibinigay ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ano ang binigay sa iyo ng Diyos? Meron kang kalayaang mamili. Susundin mo yon or hindi. Inutusan ka ng magulang, inutusan ka ng sino man. Meron kang desisyon na sumunod or hindi. Meron kang karapatang pumili. So, tatlong prinsipyo lang po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Number 1, ang pagsunod ay isang desisyon. O desisyon, hindi damdamin. Mateo chapter 16 verse 24. Sabi po diyan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malino po. Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangan niyang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Meron po tayong pagpili na dapat gawin. Kapatid, meron kang pagpili na dapat mong gawin. At ibig sabihin po, meron yung kasamang pagtanggi sa sarili. At alam niyo po, ang pagtanggi po sa sarili, hindi po yun madaling bagay. Mahirap ang pagtanggi sa sarili. Bakit po? Mas pinipili mo na ang will ni Lord kaysa sa sarili mong kagustuhan. Yun po ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili. Bakit po siya mahirap? Dahil ang sarili po, ito po yung mga gusto natin, ay madalas po gustong sumunod sa laman. Pag hindi po tayo marunong tumanggi sa ating sarili, mas nananaig ang gawa ng laman kaysa sa bunga ng Espiritu. Totoo po, talagang mahirap tumanggi sa sarili. Eh naalala ko po,
nung ako po ay bago-bago pa lang sa aking journey, sa aking pananampalataya, hindi pa po ako pastor nung time na yon. Ako po ay, alam ko naman, nakwento ka na po ito, ako po ay isa sa talagang addict po talaga ako sa computer games. As in, kaya ko maglaro talaga ng isang araw, tuloy-tuloy, hindi walang uwi yan. So, alam niyo po, isa po ito sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Nung ako po ay nagpapatuloy sa relasyon ko po sa Panginoon, talagang hirap na hirap akong tanggihan ang sarili ko. Kasi gustong-gusto kong maglaro. Parang nangangati ang kamay ko kapag di ako nakakapaglaro. Mahirap tanggihan ang sarili. Amen po ba? Bakit po? Yun yung mga gusto natin. Kumbaga, doon tayo pinaka-komportable. Doon tayo pinaka-okay tayo. Kumbaga, pabor sa atin ang lahat ng mga nangyari. Pero sabi po ng Diyos, ang sino mang naganais na sumunod sa akin, kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili. Galatians chapter 6:17, sapagkat po, ito pinag-aralan po natin ito last Sunday, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Ibig sabihin po, dahil naglalaban silang dalawa, mayroong nananalo at mayroong natatalo. Ang tanong ko po sa umaga pong ito, sa buong week, from Monday to Saturday ng buhay po natin, sino ang nanalo? Ang Espiritu ba ng Diyos na suma sa atin? O mas nanaig ang laman sa atin? Kayo na po ang nakakaalam po niyan, mga kapatid. Dahil nga po sa lungat yan, naglalaban yan, merong nananalo at merong natatalo. Sabi po dito, ang sarili daw po ay natural na sumusunod sa kagustuhan ng laman. Kaya po sabi po ni Apostol Pablo, gawin ninyong patnubay ang banal na espiritu upang hindi kayo maging alipin ng laman. Gawin nating patnubay ang banal na espiritu upang hindi tayo maging alipin ng laman. Ang katotohanan po ng buhay, wala po talaga tayong kakayahang tanggihan ng ating sarili. Hindi natin kaya yan. Kahit anong husay mo sa pag-aaral, anong galing mo sa ministeryo, pero kung wala at ang biyaya ng Diyos, hindi natin kayang tanggihan ang ating mga sarili. At kapag hindi natin kayang tanggihan ang ating sarili, hindi po natin kayang sumunod sa Diyos. Ulitin ko po, kapag wala po tayong kakayahang tanggihan ang ating mga sarili, wala po tayong magagawa. Hindi natin magagawang sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagsisimula po ang lahat sa pagtanggi sa ating mga sarili. Anong decision mo? Saan ka nakabase? Bakit ka naririto? Ano ang mga tinanggihan mo sa buhay mo? Number one, ikaw ba ay nakafocus lang sa damdamin mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Bakit ka naririto? Dahil ba feel mo lang? Dahil ba na-excite ka lang? Sabi po dyan, ang damdamin, pabago-bago yan. Pwede ngayon excited ka, pwedeng next week, masaya ka pa rin, pwedeng next month, okay ka pa rin, pero pag may problema na, at nakabase ka sa damdamin mo, nawawala yun. Yung excitement nawawala. Naalala ko po, nung may mga tinuturuan kaming bata, excited sila mag-devotion nung tinuro yung devotion. Pero after a week, bakit yung bata, bakit parang hindi na nag-devotion? Na wala na excitement. Bakit po? Kasi kung magbabase po tayo sa emosyon at damdamin po natin, nababago po yun. Kaya kung naririto ka sa umaga pong ito, naririto po tayo sa umagang ito, dahil nafe-feel mo lang, pwedeng magbago yan. Ang damdamin din po, nakadepende sa sitwasyon. Nakadepende sa sitwasyon at madaling maapektuhan ng pagod, madaling maapektuhan ng problema, at madalas ng panghihina. Yan po ang damdamin natin bilang mga tao. Sa kabilang banda, ang desisyon naman po, ito po ay nakabatay sa katotohanan at prinsipyo. Pangalawa, bunga ng pananampalataya at pagsunod. At pangatlo, mayroong paninindigan kahit mahirap. Amen po ba? Nung pumunta ka dito, talaga bang nag-decide ka na pupunta ka? O pumunta ka kasi nandun si ganyan, magaling magsasalita, okay si ganito. Kamusta po tayo, mga kapatid? Saan po tayo nakabase? Sa emosyon at damdamin o talagang nag-decide po talaga tayo? Alam niyo po, habang ginagawa ko po itong mensahe po nito, isa lang po ang panalangin ko. Ang panalangin ko po sa mensaheng ito,
Lahat po tayo susunod sa Panginoon dahil desisyon nating sumunod sa Panginoon. Hindi ka pinilit ng ibang tao, wala nagpilit sa'yo na gawin yung ginagawa mo. Ginagawa mo yon dahil nag-decide kang sumunod sa Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, nag-decide ka na ba talaga? Nag-decide ka na ba talaga? Alam niyo po, dahil sa decision, nandun po kasi ang tunay na pagsuko at ang pananampalataya. Wala sa damdamin, wala sa emosyon. Nandun sa desisyon, ang tunay na pagsuko at pananampalataya. Isa pong napakagandang example sa book ng Lucas, chapter 22, verse 42. Pwede mong pakibasa ng lahat? Ready? Go. Sabi niya, minsan pa po, sabay-sabay, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit, kundi ang Panginoong Isus nagpunta po doon sa krus dahil sa hindi siya nagpunta po doon dahil sa nararamdaman niya. Napunta siya sa ganoong kalagayan dahil pinili niyang sumunod sa kalooban ng Ama. Alam niyo po, nung time na si Jesus ay nasa Garden of Gethsemane, siya po ay nanalangin. Nakita niya mga pwedeng mangyari sa kanya. Actually, doon pa lang sa huling kainan nila, nakita niya na ang mangyayari sa kanya. Naramdaman ni Jesus ang takot. Nakita niya ang matinding paghihirap, ang matinding pagdurusa, kamatayan. At alam niyo po, ayaw niyang maranasan. Kaya sabi niya, hanggat maaari, Lord, ayoko to, ilayo mo sa akin to, ayoko mamatay, ayoko masaktan, ayoko maghirap. Pero ang intindi ng sinabi po diyan, sabi po diyan, huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban. Hindi po nakabase ang Panginoong Hesus sa kanyang emosyon. Pinili niya mismo ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po diyan, ang damdamin po ang sumusunod sa desisyon. Hindi ang desisyon ang sumusunod sa damdamin. Ano ba ibig sabihin po niyan? Huwag po tayong umasa o hindi dapat tayo umasa sa damdamin natin para sumunod sa Diyos. Dapat po ang desisyon natin ang manguna. Piliin nating sumunod, piliin nating manalangin, piliin nating maglingkod, piliin nating magpakumbaba. Huwag kang bumase sa emosyon mo, huwag tayong bumase sa damdamin natin. Bakit po ang damdamin pabago-bago? Kapag ngayon, gusto mo mag-serve. Gusto mong mag-serve, gusto mong tumugtog, gusto mong mag-usher, gusto mong mag-preach, anumang ministeryo. Pwede ngayon, excited ka sa mga bagay na yan. Pero maniwala po kayo, kapag nakabase po tayo sa damdamin natin, emosyon natin, yung excitement mo na meron ka, magbabago yan. Pwedeng mawala yan. Pwedeng masaktan ka. Bakit po? Nagbabago ang ating mga damdamin. Alam niyo po, kapag pinili po natin sumunod kahit hindi magandang pakiramdam, ipinapakita po natin. Ipinapakita natin na ang Diyos ang may control sa ating mga buhay. Pwede pakibasa po natin ng with conviction. Okay, ready? Go. Kapag pinili nating sumunod, kaya po, alam niyo po, kung wala po tayong tiwala, hindi naman po tayo susuko eh. Kung wala tayong tiwala kay Lord, hindi natin susuko ang buhay natin. Kung wala po tayong tiwala sa Panginoon, hindi naman natin ibibigay ang buhay natin sa Panginoon eh. Kaya natin ibinibigay at isinusuko ang buhay natin sa Kanya kasi meron tayong tiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Kahit po mahirap, isinusuko natin ang buhay natin. Bakit po? Kasi meron tayong tiwala sa Kanya. Alam niyo po, isa po na-realize ko, mahirap pong isuko ang isang bagay o ibigay ang control sa ibang tao kung ikaw mismo hindi mo alam kung kanino mo ibibigay yung tiwala mo. Mahirap pong ipagkatiwala ang buhay natin kung tayo dun sa tao na yon wala tayong tiwala o hindi natin sila kilala. Hindi natin siya kilala. Baka po meron po sa umagang ito, hanggang ngayon, hindi ka pa rin sigurado kung nakanino talaga ang iyong buhay. Kaya kung hindi ka pa talaga sigurado sa buhay mo, hindi mo pa talaga isinusuko ang buhay mo sa Panginoon, isa lang po ang nakikita kong dahilan.
baka wala ka pang tiwala sa Kanya. Kaya baka hindi mo magawang isuko ang buhay mo sa Panginoon, baka wala ka pa talagang tiwala sa Kanya. Isa po sa pinakamahirap ang ipagkatiwalaan lahat-lahat sa Panginoon. Alam niyo po, may isang pong pangyayari talagang sa aming tahanan, nagkaroon po kami ng isang sitwasyon na talagang sagad talaga, as in walang-wala talaga. Alam ko po, pandemic po nangyari yun eh. Pandemic nangyari. Tapos, ang papa ko natanggal sa trabaho, mama ko wala namang pong trabaho. Ako po ay meron namang pong kahit papano meron. Talagang dumating kami na kailangan ibigay ko na ang lahat. Yun lang kasi yung talagang makakasalba sa pamilya. Baga parang makakatulong sa pamilya. Ano po, nung nag-decide po ko noon, walang panghihinayang, walang takot. Talagang ibinigay ko lahat. Alam ko na mayroon akong, alam niyo po yung alkansya na kawayan. So meron akong alkansya na kawayan kasi talagang hinulugan ko po ng ano yun, mga 20-20, 5-5. As dumating kami sa ganong klaseng problema sa bahay, wala pong pag-atubili. Talagang isinuko ko lahat, ibinigay ko po ang lahat. Bakit ko po ginawa yon? Walang takot. Kasi naniniwala po ako na sigurado ako doon sa pinaglilingkuran ko. May tiwala ako doon sa pinaglilingkuran ko. Kilala ko ang Diyos sa buhay ko. Kaya nung time na wala na sa akin yung iniipon ko, kasi alam ko, dapat pang ko yun pang future ka sana yun. Makakatulong para sa akin yun eh. Pero nawala po. Alam niyo po, ilang linggo lang ang dumating. Hindi ko man po ina-expect, ibinalik po ng Diyos doble pa yung bagay na ibinigay ko para makatulong sa magulang ko. Kapatid, ano ang kaya mong ibigay para sa Diyos? Kaya mo bang ibigay ang lahat sa Diyos? Kaya mo bang ibigay ang lahat sa Kanya? Kasi kung hindi mo kayang ibigay ang lahat sa Kanya, isa lang pong ibig sabihin nun, baka wala pa po tayong tiwala sa Panginoon. O baka naman meron, kaso nga lang, kalahati lang. Baka kalahati lang. Sabi nga po, baka ang gusto natin, hati muna tayo, Panginoon. Kaya po sabi sa Santiago chapter 2, verse, andyan mo ba yung verse? 17 yan. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. May faith po kasi nasa salita lang. May faith na nasa isip lang. May faith na nasa isip lang. Pero walang pagbabago. Walang pagsuko. Yung po ang patay na pananampalataya. Ang sabi po ni James, sabi po ni Santiago. Ang faith po, dapat po nakikita, hindi lang sa salita. Hindi lang dapat nasa isip. Dapat na isasagawa. Amen po ba? Marami na po tayong napakinggan mensahe. Siguro iba sa inyo, libo-libong mensahe nang napakinggan. Marami na po tayong idea patungkol sa pagsunod. Yan mga mensahe, iba-ibang tema. Pero yung mga salita po na yon, kapag nasa isip lang at nasa salita lang, walang gawa, ang tawag po doon, patay na pananampalataya. Nasa isip mo lang lahat. Nasa salita mo lang lahat. Alam niyo po, nung gabing si Jesus ay nasa Garden of Gethsemane, ipinakita niya po ang tunay na pagtitiwala sa Ama. At yun po ay nagbubunga ng ganap na pagsuko. Sa kabila po ng kanyang takot, lungkot, pinili niya po ang kalooban ng Ama. Sino po magsasabi sa inyo, dumating ka na sa point ng buhay mo, hindi mo na feel mag-serve kay Lord? Sino sa inyo aamin? Ako, pastor, parang dumating ako doon na parang hindi ko na feel maglingkod sa Panginoon. May mga pagkakataon na tinatamad tayo. Tama po ba? May pakiramdam tayo minsan na parang ayoko na mag-serve. Conquest ako ng conquest, harvest ako ng harvest, new beginning ako ng new beginning, pakape ako ng pakape, pero walang nangyayari. Nakakapagod. Kaya minsan ang nangyari, tinatamad na tayo. Totoo naman po ang mga bagay po na yan. Totoo po ang mga bagay na yan. Pero, pakisabi nga po, palagi pa rin tayong mag-decide sumunod sa Diyos kahit hindi na pabor ang mga nangyayari sa atin. Ang tawag po doon, disiplinadong pananampalataya. Disiplinadong pananampalataya. Ginagawa mo pa rin mag-decide, Lord, susunod ako kahit harvest ako ng harvest, new beginning ako ng new beginning, pakape ako ng pakape, pero walang nangyayari, susunod pa rin ako sa iyo. Disiplinadong pananampalataya.
As an application po sa point number 1 po natin, ang tunay na pagsunod ay isang desisyon. Pipiliin nating sundin ang Diyos kahit may pangamba, kahit mahirap, kahit hindi natin ramdam ang kanyang presensya. Amen po ba? Hindi naman lagi-lagi talaga ramdam natin ang presence ng Lord. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Sinasamahan po tayo ng Diyos sa panahon na siya'y tahimik lang. Sinasamahan po tayo ng Diyos sa panahon na mahirap ang sitwasyon natin. Sinasamahan tayo ng Diyos sa panahon na mayroong pangamba. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Susundin mo pa rin ba ang kanyang kalooban? Susunod ka pa rin ba or hindi na? Pangalawang prinsipyo po, sabi po diyan, ang pagsunod, next po, ang pagsunod ay buong puso, hindi kalahati. Mateo chapter 22 verse 37. Pwede po mong pakibasa ng mga kabataang lalaki at babae ng sabay-sabay. Ready, go. Okay, sabay-sabay. Ready, go. Sumagot si Jesus. Pwede mong kamustahin yung katabi. Sabi sa yung katabi, kamusta puso mo? Baka ang laman yan, asawa mo na lang. Ang laman yan, yung crush mo na lang. Ang laman yan, yung hinahangaan mo na lang na ganito. Kamusta po ang ating mga puso? Sabi nga raw po, kung half-hearted po tayo, para pong sinasabi natin na susunod ako, next po. Sige po, paki-next po. Kung half-hearted po tayo, parang sinasabi natin, susunod ako, pero may pero. Half-hearted obedience. Lord, susunod ako sa iyo. Yes, magsiserve ako sa iyo, mag-win ako, mag-consolidate ako, magpapagamit ako sa iyo. Pero, bakit may pero? Pero, Lord, yes, Lord, magsiserve ako sa iyo, pero half-hearted obedience. Ang tunay na pagsunod sa Panginoon, walang kondisyon, walang pagtatago, buong puso, buong buhay, walang pero. Pakisabi nga po, walang pero. Susunod ako sa Diyos, walang pero. Isa pong masakit na katotohanan sa salita ng Diyos, hindi po kinikilala ng Diyos ang half-hearted obedience. Sa Bible po, hindi niya kinikilala ang bahagyang pagsunod. Hindi niya kinikilala ang bahagyang pagsunod. Bakit po? Ang bahagyang pagsunod po, yung mga bagay na ginagawa natin kasi komportable tayo, madali lang, may pakinabang. Dahil ang tunay na pagsunod, lubos na pagpapasya. Hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede yung depende sa pakiramdam. Hindi pwede yung hanggang kaya lang. Kailangan buong buo. At naniniwala po ako, kapag tayo sumunod, dapat talaga buong buo. Lahat ibibigay, walang tira. Ano ibig sabihin ng buong puso? May buong pagsunod, buong katapatan, at pananagutan. Dahil po ang Diyos ay hindi humihingi ng bahagi lamang ng parte ng buhay natin. Hindi niya hinihingi ano ang meron ka na konti. Ang hinihingi sa atin, buo. Hindi kalahati. Walang reserba, walang plan B na pagtalikod kapag mahirap na. Mga kapatid, kamusta po? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, baka meron tayong plan A at plan B. Plan A, Lord, susunod ako sa iyo. Plan B, pero kapag ganito na ang sitwasyon, papahinga muna ako. Hindi muna ako maglilingkod. Walang reserba, walang plan B na pagtalikod kapag mahirap na. Meron po ang isang napakinggang isang mensahe. Sabi po niya, marami daw pong umaalis sa church, hindi dahil may mga issue sa church o nadidismaya sila sa mga nasa loob ng simbahan. Totoo naman po yun. Kahit sa church, walang perfect na simbahan. Kahit sa ka pumasok na church, kung ang tingin mo sa tao, madidismaya ka talaga. Pero niya po, sabi po niya, marami daw pong umaalis sa church, hindi ko na po nakuha yung pangalan eh. Sabi niya po doon, marami daw pong umaalis sa church dahil yung kanilang pagsunod sa Panginoon, kalahati lang.
nag-serve sa Panginoon, nagkaroon ng conflict, nasaktan siya, hindi nagpatawad, umalis sa simbahan. Nagkaroon ng problema, ayaw magpaayos, umalis sa simbahan. Kaya nga po, alam niyo po, marami pong Kristiyano dumadalo, pero walang pagbabago. Maraming Kristiyano present every Sunday, pero yung isip wala sa mensahe. Kaya ang ganda po ng reminder kayo na, nakikita niyo po ba, bago tayo mag-start, meron po tayong reminder. Isa po sa reminder doon, makinig sa mensahe ng Diyos. Pero bakit po maraming Kristiyano every Sunday, yung isip wala sa mensahe? Ang isip, saan ako pupunta after ng Sunday service? Bukas kaya yung pinupuntahan ko sa SM Marilao, sa SM Tungko, sa SM San Lazaro, saan pa bang SM po na pupuntahan? Ano kayang ulam namin mamaya? Marami tayong iniisip. Marami pong Kristiyano active, yes, active, pero alipin ng kasalanan. Bakit po? Kalahating pagsunod. Ang tawag po doon, half Christian. Half Christian, kalahating Kristiyano, kalahating makamundo. Pakisabi sa iyo katabi, baka half Christian ka lang, ha? Baka half Christian ka lang. Tandaan po natin mga kapatid, wala pong langit-langitan. Kaya po walang dapat half Christian. Ang langit buo. Kaya dapat po tayo bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, buo rin po dapat. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sabi po, kapag half-hearted po tayo sa ginagawa natin, para daw po tayo naglalakad sa gilid ng ilog. Hindi natin maramdaman yung sarap ng agos ng tubig. Hindi natin maramdaman yung daloy ng tubig. Namamanghalan po tayo sa ginagawa ng Diyos, pero hindi natin magawang maramdaman ang kanyang kapangyarihan. Bakit po? Nandun lang tayo sa gilid. Wala tayo dun sa mismong tubig. Naalala ko po nung kami po yung nagpunta sa Dinggalan. Nagdinggalan po kami. Meron pong ilog doon na napakasarap. Napakalamig ng tubig galing sa bundok. Alam niyo po, yung pagsampa mo sa tubig talaga, mangingisay ka talaga sa sobrang lamig. Pero daman-dama mo yung tubig, sobrang sarap. Pero kung nasa gilid lang po tayo ng ilog na yon, hindi mo maramdaman yung anumang presensya ng tubig, yung sarap. Ganon din po sa ating mga kapatid. Kapag nasa gilid lang po tayo, mamamanghalan po tayo, grabe si Lord. Grabe ang Panginoon. Pero tayo mismo, hindi natin maramdaman yung kanyang kapangyarihan. Bakit po? Kalahati lang ang ating pagsunod. Kaya po isa pang paalala sa ating lahat, sa araw-araw ng buhay po natin, araw-araw na ang buhay natin, ang hinihingi ni Jesus, buo. Hindi parte, hindi tira-tira, kundi buo. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Balikan po natin ang isang kwento sa 1 Samuel chapter 15 na napag-aralan na po natin to pero balikan po natin. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang konteksto po niyan, inutusan po ng Diyos through Prophet Samuel, si King Saul, na sakupin ang mga Amalekita. Patayin, sabi po doon, lahat. Sabi po doon, malinaw ang instruction ng Bible. Bata, matanda, iba't ibang uri ng hayop, lahat, patay mo. Dahil yung lugar na yon sa inyo yon. Anong ginawa po ni Saul? Yes, sumunod siya. Kumuha siya ng army, mga galing na mga tao, sinakop nila ang mga Amalekita. Pero, pakisabi po, nagtira. Anong tinira? Tinira niya ang isang hari. Ano pa pong tinira? Nagtira ng mga iba't ibang uri ng hayop na matataba. Bakit po? Anong reason niya? Kasi ihahandog niya yun sa Panginoon. Pero malinaw po, anong instruction ng Lord? Wala kang ititira. Kailangan sundin mo ang lahat. Ubusin mo ang lahat. Ano bang ipinapakita po ng verse po na yan, mga kapatid? Partial obedience, still disobedience. Ang bahagyang pagsuway, ang bahagyang pagsunod ay pagsuway sa Diyos. Ulitin ko po, ang bahagyang pagsunod ay pagsuway sa Diyos. Hindi po deserve ng Diyos ang kalahating pagsunod natin.
Hindi po niya deserve ang kalahating pagsunod natin. Kaya mga kapatid, kung half-hearted po tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, ito po ang pwede ko pong may suggest po sa atin. Pwede tayong huminto muna. Mag-break muna tayo. Mag-pause tayo saglit. Huminto muna tayo. Baka lagi po tayong present. Active po tayo. Yes po mga kapatid, wala pong masama doon. Kailangan natin, present tayo every Sunday. Baka ang dami ating ministeryo, wala pong masama doon. Ang gusto po ng Diyos, mag-involve tayo sa ministeryo. Ang gusto po ng Diyos, talaga maging active tayo sa lahat ng gawain. Gusto po ng Diyos yun. At yun po ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Pero, pakisabi po, pero, kung half-hearted po tayo sa pagsunod natin, huminto ka muna. Mag-pause ka saglit. Tingnan mo muna ang iyong puso. Bakit kalahati lang yung aking pagsunod? Tandaan po natin mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa iyo at sa akin sa araw-araw ay buong puso, hindi kalahati. Application po natin sa point number 2. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi natin pwedeng hati-hatiin. Buong puso dapat, walang gitna, walang kompromiso. Hindi mo pwedeng hati-hatiin ang pagsunod sa Lord. Lord, mag-reserve ako sa iyo, tapos, Panginoon, yung tithes ko, kalahati lang ha. Tapos, Lord, yung pag-church ko, once a week lang, once a month lang ako ha. Hindi pwedeng hati-hatiin. Wala pong ganun. Pakisabi sa iyo katabi, walang ganun kapatid. Walang hati-hating pagsunod. Ang gusto ng Diyos, buong puso. At sa panghuli po natin, ang pagsunod ay katibayan ng tunay na pag-ibig. John chapter 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Mga may asawa, yan, may mga may asawa po dito. Kailan ka sinabihan ng iyong asawa ng mahal kita? Ngayong araw, nasabihan ka na ba ngayon? Sabi ng babae, hindi pa nga pastor eh. Nagtampo bigla eh, no? Kailan ka huling sinabihan ng asawa mong babae o asawa mong lalaki, okay, mag-partner, na sinabihan mo siyang mahal mo siya? After nun, anong ginawa mo? Sabi nga po, hindi na po sapat ang salitang mahal kita. Dahil ang tunay na pag-ibig, may patunay. At ang patunay na yon ay ang pagsunod. Amen po ba? For example, pwede ngayon, mamaya siguro after ng Sunday service, sinabihan mo ng sweet ang iyong partner, mahal kita. So tanungin ka niyan, siyempre, anong patunay mo? Sige, kung patunayan mo, ilibre mo ako ngayon sa ganito. Patunayan mong mahal mo ako. Huwag niyo pong gamitin po yun. Ha? Ang sinasabi ko lang po dito, merong dapat nakikitang katunayan. Dapat nakikita, pag sinabi mo na mahal kita, dapat merong patunay. Same sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kung sinasabi natin, Lord, mahal kita, dapat may ebidensya. Dapat nakikita. Bakit po? Ang pag-ibig po kasi na walang pagsunod, salita lamang. Kaya sabi po ni Jesus Christ, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin po, ang pag-ibig sa Diyos, hindi lang emosyon. Meron pong kasamang aksyon. Maaring marunong tayong umawit, maaring marunong tayong manalangin, magsabi ng Panginoon. Pero kung walang pagsunod, kulang ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya po marami nagsasabi sa loob ng church, mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus, mahal ko ang Panginoon. Pero ang magandang tanong, nakikita ba yun sa ating pamumuhay? Pag sinabi mo, Lord, mahal kita, ang malaking katanungan, nakikita ba yun sa ating mga buhay? Ang pag-ibig na puro emosyon, madali magbago. Ang pag-ibig na totoo, mayroong aksyon. Bakit po? Sabi po dyan, love without obedience is only a declaration, not a demonstration. Ang deklarasyon po, madaling sabihin yan. Ang demonstrasyon, mayroong sakripisyo. I-demonstrate mo, ipinapakita mo. Kumbaga, naglalabas ka talaga. Mayroong sakripisyo. Mga magulang sa ating mga anak sa ating mga magulang, kung palagi natin sinasabi tayong mga kabataan, mamahal kita, pamahal kita, pero paglabas natin ng tahanan, inutusan tayo ng anak, bumili ka nga ng ganito, mamamiya na lang. Aba, mayroong problema.
Anak, bili mo ako ng ganito. Sige ma, wait lang. Mga 5 minutes lang. Alam niyo po, pag sinabi natin mahal natin ang magulang natin, dapat nakikita. Amin po ba mga kabataan? Mga kabataan, amin po ba? Mamahal kita. Susunod ako sa utos mo. O sige anak, mag-aral ka mabuti ha. Huwag ka munang papasok sa pakikipagrelasyon. Mag-aral ka muna. Ma, meron na akong jowa. may boyfriend na ako. 6 months na po kami. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba susunod ka sa aking utos? Merong katunayan. Dapat nakikita sa ating mga buhay. Ang mga salita ng pagmamahal, dapat po nakikita sa ating mga buhay. Gayon din ang sinasabi sa atin, Panginoon, mahal kita. Ngunit patuloy tayong nagkakasala, mayroong problema. Lord, mahal kita, pero yung pagsunod ko kalahati lang, mayroong problema. Lord, mahal kita, pero alipin pa rin ng kasalanan, mayroong problema. Alam niyo po, sa 1 John chapter 2, verse 4, meron pong naka-encounter si Lord po dyan. Sabi po dyan, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. At wala sa kanya ang, grabe po no, parang ang harsh-harsh ng itong text na to. Sabi po dyan, sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Bakit po? Ang tunay po kasi na pagkakilala sa Diyos, nakikita sa ating mga buhay. Kaya ang tanong po sa umagang ito, papaano ko pinapakita na kilala ko si Jesus? Paano mo ipinapakita na kilala mo si Jesus sa trabaho mo? Paano mo ipinapakilala si Jesus kung nasaan kang field ngayon? Paano mo ipinapakilala si Jesus? At paano mo nasusunod ang kanyang utos? Paano mo nasusunod ang kanyang utos? Alam niyo po, yung mga ganitong klaseng katanungan, tayo na po ang nakakaalam po niyan. Pangalawa, ang pagsunod ay bunga ng relasyon, hindi relihiyon. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Sumusunod tayo dahil una tayong minahal ng Panginoon. Amen po ba? Sumusunod tayo sa Panginoon dahil una tayong minahal ng Diyos. Ano po bang ipinagkaiba ng relasyon at ng relihiyon? Ang relasyon po, ito ay may tunay na ugnayan sa Diyos. Kilala mo talaga siya. May personal kang pagkakilala sa Kanya. Sumusunod ka dahil meron kang tiwala sa Kanya. Meron kang personal na relasyon sa Kanya. Sa kabilang banda, ang relihiyon po, ang relihiyon may mga ritual, may tradisyon, may kultura, panlabas na pagsunod, may ganon. Minsan na hindi galing sa puso. Maaaring sundin ang mga utos, pero kung walang personal na ugnayan kay Kristo, walang bunga ang pagsunod. Kaya po sa Bible po, marami pong mga reliyoso lamang. Sumusunod, yes, pero hindi sila nakilala ng Diyos. Bakit ganon? Pastor, sabi niya po, kailangan sumunod sa Diyos. Yes, kaya natin sumunod sa Diyos, pero kahit anong sunod sa Diyos, makikilala po tayo ng Diyos. Isa pong example. Sa Matthew chapter 7, 21, 23. Basahin po natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod, saan daw po? Sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano pong senaryo po dyan? Gumagawa po sila, tumatawag sila sa Panginoon. Tinawag nila si Jesus sa Panginoon. Nanguhula, nagpapalayas sa mga masamang espiritu ng demonyo. Gumagawa lang ng himala sa kanyang pangalan. Ang ganda-ganda na ginagawa nila. Tama po ba? Pero hindi po nila ginagawa ang kalooban ng Ama. Kaya hindi pa rin sila talaga kilala ni Jesus. Sabi po dyan, may mga tao mabubuti naman ang gawa. May milagro sa pangalan ni Jesus. Pero kung ang puso at layunin ay mali o hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin sila kilala ni Jesus bilang tunay na tagasunod. Isa po itong reminder sa ating mga kapatid. Kung sa Bible nangyari po ito, mas lalong possible mangyari ito sa panahon natin. Pwedeng marami tayong ginagawa sa loob ng simbahan.
Marami tayong ministeryong ginagawa. Pero baka, kung titignan ng Diyos ang buhay natin, baka sabihin sa atin ng Diyos, hindi kita nakikilala. Bakit po? Ang nakikilala ng Diyos ay ang sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi pa rin sila kilala ni Jesus bilang tunay na tagasunod. Yung pong salitang nakikilala na sinasabi po ni Jesus, o hindi ko kayo nakikilala, ay tumutukoy po yan sa malalim na personal na relasyon. Hindi lang siya basta pagkakakilanlan sa pangalan. Illustration po, halimbawa po, may mga reunion po tayo nangyayari sa pamilya natin. Sa reunion po ng pamilya natin, meron tayong mga kilala na sa malayong lugar. Kilala natin sila. Pero hindi natin talaga sila lubos na kilala. Amin po ba? May mga ganun, di ba? May pupunta tayo sa ibang lugar, nakikita-kita kayo sa isang lugar, reunion po kayo, hindi mo siya lubos na kilala. Nakilala mo lang siya nung time na nagkita kayo. Mga kapatid, baka pa pag dumating sa point ng buhay natin, tayo po ay kunin ng Diyos. Excited tayo, Lord, yakapin na kita, Lord, mahal na mahal kita. Baka tanungin tayo ng Diyos, sino ka? Hindi kita nakikilala. Bakit po? Kasi nakikilala ng Diyos ay ang mga sumusunod lamang sa Kanyang kalooban. Maaring kilala natin ni Jesus. Maaring kilala natin si Jesus na Panginoon. Ito po ang nakakatakot. Baka tayo hindi niya kilala. Baka alam natin, tagal-tagal natin sa simbahan, ang dami natin ginagawa, kilala natin si Lord. Pero sa dulo, ang ending pala, hindi tayo kilala ng Diyos. Kasi po yung ginagawa natin ay hindi talaga kalooban ng Ama. Ang pag-ibig po na walang pagsunod, deklarasyon lamang. Pakisabi nga po, deklarasyon lamang. Our faith is not measured by how much we do in church or in religion, but by how we live out our relationship with Jesus. Hindi po nasusukat ng ating pananampalataya sa ginagawa natin sa loob ng simbahan o sa relihiyon na meron tayo, kundi sa kung paano natin isinasabuhay ang ating relasyon sa Panginoon. At yun po ang tunay na relasyon sa Diyos. John chapter 14, sabi po diyan, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Talagang magkasama po yun. Kung sinusunod natin si Lord, ang kanyang mga utos, katunayan po yun na iniibig natin siya. Hindi lang po basta sukatan, hindi lamang salitang sukatan ng Diyos, kailangan talaga nakikita sa ating mga buhay. Kapag lumalabas po tayo ng tahanan, lumalabas po tayo ng simbahan, nasa loob tayo ng trabaho, talagang nakikita ba si Jesus sa ating mga buhay? O baka ibang buhay na tayo, iba na ang buhay natin. For example ako, Gerald, pastor ako sa loob ng simbahan. Pero baka pag lumabas ako sa loob ng simbahan, hindi na pastor. Iba na ang buhay. May duality yung nangyayari. Wala pong ganun. Kung ano tayo sa loob ng simbahan, dapat ganun din po tayo sa labas. Amen po ba? Kung masipag po tayo sa loob ng simbahan, naglilingkod tayo sa mga kapatiran natin, sa labas, ganun din po. Masipag din po tayo sa labas, naglilingkod din po tayo sa community natin, sa kapwa po natin. As an application po sa point number 3 po natin, sabi po diyan, kung tunay na mahal natin ng Panginoon, dapat nakikita ito. Hindi lang sa dami ng salita, kundi sa lalim ng ating pagsunod. Baka marami tayong sinasabi, Lord, mahal kita. Papading sa social media, marami po tayong napopost. Na mamay day mo araw-araw. Sa Instagram, napopost mo lagi. Ang dami mong napopost ng mga quotes ng mga Bible verse, encouragement. Lahat salita lang, baka nagiging declaration lang. Wala po dyan yun. Wala po sa paramihan yan. Nasa lalim po yan ng ating pagsunod sa Panginoon. Sa ating pong pagkatapos, balikan po natin ang ating pinag-aralan. Tatlong prinsipyo ng Diyos pagdating sa pagsunod. Ang pagsunod ay isang desisyon, hindi damdamin. Pangalawa, ang pagsunod ay buong puso, hindi kalahati. At ang pagsunod ay katibayan ng tunay na pag-ibig. Mga kapatid, IRM San Vicente, mga magulang at kabataan,
kailangan po nating masanay na ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa Biblia ay totoo. Kailangan nating masanay na every time na nagbabasa tayo ng Bible, totoo to. Totoo ang kanyang salita. Kailangan nating masanay na talaga makita natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay faithful. Amen po ba? Kailangan nating masanay po doon. Kaya kailangan din po nating masanay, sumunod sa Kanya araw-araw. Ano po ba yung word na nakasanayan? Dalawang bagay po yan. Pwedeng pangit, pwedeng maganda. Nakasanayan, madalas paulit-ulit mong ginagawa. Lagi mo siya, nagiging routine mo na siya, daily routine mo na siya. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nagiging normal na lang sa'yo yung ginagawa mo. Kailangan po nating masanay doon sa bagay na yon. Kailangan nating masanay, sumunod sa Diyos araw-araw. Kapag nasanay po tayo, magiging normal na sa atin yon. At kapag naging normal na po sa atin yon, meron na po tayong kakayahang tanggihan ang ating sarili. Meron na po tayong kakayahang tanggihan ang uri ng kasalanan. Meron na po tayong kakayahang tanggihan ng anumang gawa ng kaaway sa buhay natin. Bakit po? Kasi nakasanayan na natin sumunod sa kalooban ng Ama. Pero sa kabilang banda, kung makakasanayan po natin, maging masuwahin, maging half-hearted sa pagsunod, hindi natin magawang tanggihan ang ating sarili. Kapag nasanay po tayo na kalahati lang pagsunod natin, kapag nasanay tayo sa mga bagay po na yan, asahan po natin, lagi pa rin tayong matadaya ng kaaway. Lagi pa rin tayong mahuhulog sa kasalanan, alipin ng kasalanan. Kapag nasanay po tayo sa mga bagay po na yan, magiging routine mo na, lagi ka ng late. Kapag nasanay ka na, bakit? Nasanay na tayo eh. Ang mindset natin, anong nagiging mindset natin? Hindi yan 7:30 mag-i-start. Tama po ba? Hindi yan mag-i-start, wala pa si ganito. Kulang pa ng praise and worship. Kapag nasanay po tayo na hindi yan nagde-devotion, ay hindi naman check to eh. Hindi naman check to lang sa leader ko eh. Dati, chinecheck. Pero nung tumatagal ako, hindi na chinecheck to. Kapag nakasanayan po natin yung mga bagay po na yan, half-hearted na tayo sa ginagawa natin. At maraming uri ng bagay. Kaya mga kapatid, ito po ang gusto ko pong iwan sa atin. Hindi po talaga araw-araw punong-puno tayo ng enerhiya sa ginagawa natin. Hindi talaga araw-araw o linggo-linggo hype tayo sa ginagawa natin. Yung ministry natin talagang excited dahil lagi. May mga panahon talaga na parang gusto nating munang huminto at magpahinga. Yes, may mga panahon na ganyan, nakakapagod. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang ayaw na natin mag-serve kay Lord. Pero pag nasanay po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit hindi hype, kahit walang enerhiya, minsan hindi mo maramdaman ng presensya ng Diyos. Minsan parang napapagod ka na, ayaw mo na, pipiliin mo pa rin sumunod sa Diyos. Bakit? Nasanay ka nang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, pilitin nating masanay sumunod sa Diyos. Sanayin natin. At ginagawa po yan araw-araw. Sa hanggang hindi mo na mamalayan, normal na lang sa iyo ang bagay na yun. Hindi ka na nag-struggle. Wala nang masyadong problema. Kalmado ng lahat sa iyo. Meron ng kapayapaan, may kagalakan. Yes, hindi ganong kaganda ng resulta ng ginagawa natin, pero may payapa pa rin nating mga isipan. Bakit po? Tama kasi ang ginagawa natin. Pinipili nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, sabi po diyan, declaration and demonstration, kailangan makita po sa ating mga buhay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pwede bang lahat po tayo tumayo? Basahin po natin with conviction sa ating mga puso. Okay po, sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Pipiliin kong sumunod sa kalooban ng Diyos ngayon at sa mga darating na panahon ng buong puso at ng may pag-ibig. Minsan pa po, basahin natin sabay-sabay. Pipiliin kong sumunod sa kalooban ng Diyos at sa mga darating na panahon ng buong puso
at ng may pag-ibig kahit ano pa ang aking nararamdaman. Magandang umaga po sa ating lahat.